Pag-usapan natin yung mga underprivileged, yung mga Yes. kulang talaga sa pondo. So kung ganun, kasi parang nakikita natin sa ibang bansa, sabi nyo nga, bata pa lang nagsisimula na ng training eh. Pero baka sa atin hindi yata siya doable sa lahat ng mga may talent pagdating sa sports. Kasi yun nga, marami yung mga underprivileged. Yes. So ano yung pwede natin gawin for them? Okay. Ang sports, ma'am, has long been a source of pride and inspiration for Filipinos. However, maraming mga atleta sa atin tsaka mga professional nagsistruggle due to lack of resources at tsaka support sa gobyerno. Nandito kami ang MPBL Party List na naniniwala na pag nag-invest tayo sa sports, we can create not just champions on the court but also empowered communities and a stronger nation. So, ngayon, ma'am, tayo, once na maihalal po ang MPBL Party sa Kongreso, we will create really institutionalize a national sports program kung saan tayo ibababa natin yung mga training natin sa grassroots level where we can identify and develop young athletes. We will also provide scholarships to young athletes, ma'am, who lack financial means to pursue their education and sports careers. We will also offer training programs and livelihood opportunities for individuals in the sports industry, not only for athletes but also referees, statisticians, mga sports therapists. So, tayo ma'am, pag sinabing sports, hindi lang tayo sa mga atleta, pati ho sa iba't ibang mga trabaho around sports. Nabanggit ko ma'am, meron tayong mga sports therapist, meron tayong mga referees, meron tayong mga statisticians, and pag ibababa natin yung mga program natin na to, so yung mga gusto mag-atleta, pwede sila mag-training, pero kung yung mga gusto mag-referee, gusto mag-sports therapist, ibababa natin tong training na to sa grassroots level. I wonder, wala rin ba tayong sapat na trainer or coach na magtuturo dun sa mga atleta natin? Kasi bakit, di ba, parang yung mga nagko-coach dun sa mga atleta natin, puro mga foreigner eh. Correct. Actually, ma'am, ito hindi lang mga trainers sa sports, pati pala mga PE teachers. Dahil po parang yung ibang PE teachers hindi naman yata expert sa PE. That is correct. Oh. In fact, sa pag-iikot namin sa buong bansa, ang isa mga na realize sa natutunan natin na marami pa rin sa mga PE teachers natin hindi mga qualified. Iba ho yung mga graduate ng music, iba-iba. So, doon pa lang ho medyo may misalignment na ho pagdating sa sports development sa mga kabataan. Tayo sa MPBL Party List, dahil we will now offer mga training programs. So, we will now, kumbaga, we have a journey of an athlete eh. So, tayo, we will start with yung identification of well-deserving young athletes that we can train. From there, we will now support ng well-deserving athletes pagdating sa mga local leagues para kumbaga makondisyon sila, at pag ready na sila sa mga international leagues, we will also support them. And then habang atleta sila, nandiyan yung suporta ng gobyerno. And then after, once they retire, kasi maraming mga atleta pag nag-retire, wala na silang trabaho. Ngayon, now because of our training program, sila na yung pwede maging mga PE teachers ulit or mga trainers na at sila magko-coach. And then sila naman mag-identify ng mga future athletes. So para siyang cycle. Paano ba siya pinipili ngayon? I mean, yung mga nakikita natin ng mga potential athletes. Of course, minsan nagugulat, kasama na to sa mga palarong pambansa, but how do they select that? Oo nga. Actually, ma'am, sadly, yung it's more of palakasan eh. Pagdating sa politika rin. May politika, favorite ito ni trainer, favorite ito ni teacher, or itong specific atletang ito meron siyang pambayad para sa sarili, kumbaga hindi naisipin yung ano. But tayo ma'am, once we are in Congress, we will really put in legislation that will institutionalize itong mga ganitong bagay. Tsaka kasi again, yung pinagmamalaki ko po yung experience ko po sa Senado, we are always here for long-term solutions, not ad hoc solutions or band-aid solutions to problems.